Magandang araw po sa mga nakikinig ng aking channel. Muli ay nagpapasalamat po ako sa mga bagong subscriber ng aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please huwag kalimutan pindutin ang like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Bago ko simulan ang aking kwento, ay muli nagpapasalamat po ako sa 71 subscriber ng aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Si Grace, isang 21 taong gulang na dalaga, ay lumipat sa isang lumang apartment sa Maynila. Malapit ito sa kanyang pinagtatrabahuan at may murang upa, kaya agad niyang kinuha ang pagkakataon. Noong unang araw niya sa apartment, napansin niyang tila luma na ang mga kasangkapan at may kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Binaliwala niya ito. Iniisip na normal lang ito sa mga lumang gusali. Ngunit nang sumapit ang gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Habang nakahiga si Grace, narinig niya ang mahihinang yabag sa labas ng kanyang kwarto. Akala niya'y mula ito sa ibang tenant, kaya hindi na niya ito pinansin. Ngunit nang tumagal, tila papalapit ang mga yabag. Nang napansin niyang nasa tapat na ng kanyang pintuan ang mga yabag, bigla itong huminto. Kinabukasan, nagising si Grace na napakiramdam niya may nakatingin sa kanya. Ngunit nang mag-ikot siya sa apartment, wala naman siyang nakita. Pinilit niyang huwag magpadala sa takot at inisip na baka pagod lamang siya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong dumadalas ang mga kababalaghan. May mga oras na bigla na lamang bumabagsak ang mga gamit kahit walang hangin o tao sa paligid. Minsan, nararamdaman ni Grace na may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likuran kahit na sarado ang lahat ng bintana. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga oras na makikita niya sa kanyang peripheral vision ang anino ng isang babae na nakatayo sa sulok ng kanyang kwarto. Ngunit sa tuwing babalikan niya ito ng tingin, nawawala ang anino. Dahil sa matinding takot, kinausap ni Grace ang kanyang landlady tungkol sa mga nangyayari. Sa kanyang gulat, ibinunyag ng matandang babae na mayroong trahedya na nangyari sa naturang apartment maraming taon na ang nakalipas. Isang babae ang nagpakamatay doon matapos siyang lukuhin ng kanyang kasintahan. Simula noon, marami na ang nagsabing nakakakita ng multo ng babae sa loob ng apartment. Hindi na pinatagal pa ni Grace ang kanyang pag-stay sa apartment. Nilisan niya ito bago pa siya tuluyang baluti ng takot at mawalan ng katinuan. Subalit, bago siya umalis, isang huling sulyap ang kanyang ibinigay sa loob ng kwarto. Sa kanyang paglingon, nakita niyang nakatayo sa dulo ng kama ang multo ng babae. Nakatingin ng diretso sa kanya. Malamlam ang mga mata at tila nagsusumamo ng tulong. Huli na para kay Grace, ngunit naiwan sa kanyang isipan ang tanong, totoo nga ba ang mga multo? O nagmumula lang ito sa ating takot at imahinasyon? Ngunit isa lang ang tiyak, hindi na niya muling nanaisin na tumira sa isang lugar na may mabigat na nakaraan.